pinagpala again. At sa araw na ito guys ay pupunta kami ng Maynila. Ayan, ang aming naka-waste kami guys kasi pupunta kami sa Manila China Mall. Ayan, basta doon yun sa may, I think Binondo. So, ayan, orasan ko lang kasi ang aming biyahe para alam ko kung gaano katagal. So, gagawin ko ay binibiuhan ko ang aming biyahe. Ayan, kasama ko ang aking asawa. Ayan. Meron lang kaming pupuntahan doon, meron lang kaming bibilhin na hindi namin makita kasi wala sa mga mall. So, ayan, pupuntahan namin doon sa Binondo guys. So, ayan, nandito pa tayo sa Pateros ngayong araw. Ayan, nandito pa to sa Pateros. Actually, ayan, ayan, nasa Along Pateros pa rin kami ngayon. At sana, ayan, panonoodin niyo ito guys. Pero sa mga busy dyan, so, alam ko mahaba itong aking video. Pero, ayan, magkakaroon kayo ng reward dito after my premiere. So, this is a surprise na premyo para sa aking mga loyal supporters. So, I hope guys, you stay tuned here at malalaman nyo kung ano yung sinasabi kong surprise. Ayan, meron po akong surprise sa dalawang magsistay dyan at mapipili ko. So, kung sino man kayo dyan, so stay tuned kayo dyan. I have a surprise for you. Ayan, at ito ay mahaba nga. So, magbibigay tayo ng surprise. Ayan. So, dito na kami sa may, I think this one is boundaries na ng Pateros and then San Joaquin. So, San Joaquin, Pasig. Ayan. So, nandito kami. Tingnan mo, ang pangit talaga ng ano natin, no? Puro wire. Kita ang mga kawad sa bubong. Sa taas, diba guys? Ang dumi-dumi guys, tingnan. Ayan. So, ayan, yun lang tayo. So, ayan, diba? Sana, kung ako siguro dito magiging, presidente ng Pilipinas, una kong aayusin para umayos yung mukha ng ating daanan aalisin ko ang mga kawad na yan. Gagawin ko underground. Charot lang. Pero syempre lang yun, pangarap lang naman yun, o diba? So sana matupad, diba, yung mga pangarap na ganyan. Look guys, tingnan nyo ang pangit, diba? Yung mga posting, yung mga posting na ganyan, at saka yung mga kawad ng kuryente. Tingnan mo, diba? Mula Pateros, yan po ang napapansin ko. Napakapangit po. So, ayan. So, sana iboto nyo ako. Ayan. Kasi gusto ko po, ayan, hindi lang po senador ang gusto ko. Ayan, si Koy Sonia. Gusto ko po magiging presidente dahil sa mga kawad na yan. Aalisin ko po ang kawad ng kuryente. Shout out po. Kaya iboto nyo po ako sa darating na halalan. Charot lang. So ayan guys, look, diba, ang whole time na biyahe namin na ito, ayan po ang matatanaw nyo. Ang mga kawad na yan. Kawad ng kuryente, kawad ng mga telepono. Lahat ng kawad na yan guys. Ayan, diba? Para mga spider waves sila. O, diba? Napakapangit po. Ayan, so, wala lang. Dito na kami sa may, nandito kami sa may San Joaquin pa rin. Sa kabila kami dadaan. Dadaan po kami sa may Malinaw. And then, lusot namin is Bagong Ilog. Ayun, hindi po kami dadaan ng Pasig, sentro. Kasi matraffic masyado doon, guys. So, eto, nandito kami dumaan na medyo shortcut sa another tulay.
Ayan, hindi ko alam ang tawag ng tulay na ito dito, daanan na to. So, ayan, dito kami dumaan para shortcut na. So, ayan. Sana mag-enjoy kayo dyan guys. Actually, ang aking video na to, kung mga busy kayo dyan, so pwede kayong magtrabaho. Kung ano mga gagawin nyo. Ayan, nandito na kami sa may tulay. Kasi mahaba nga po ang aking premiere nito. And this is the first time na mag-premiere ako ng ganito kahaba. So, sabi ko nga sa inyo, meron pong surprise na matatanggap ang dalawang tao na magsistay o kung sino man kayo dyan, magsistay dito sa aking premiere na ito. Ayan, so, means to say this is the, siguro is last 2 chapter sa aking premiere ay magkakaroon po ng premyo. At hindi naman po kayo magsisisi sa magiging prizes nyo guys. So, I hope supportahan nyo itong aking premiere. At kung sino naman po ang mapalad dyan. So, advance congratulations! Ayan. So, medyo mahaba yan. Samahan nyo ako sa aking biyahe. Ayan, eto medyo maganda-ganda sa mata. May kawad pa rin pero alam nyo guys, pag nakakadaan po ako sa maraming mga puno at green ang color ay pakiramdam ko rin po ay nagiging peaceful po ang aking mind. Nagiging peaceful po ang aking pakiramdam. Ayan. Kasi diba, malamig, bukod sa malamig, malamig sa mata. At syempre, diba, I love nature. So, ayan. Masarap siya tingnan. Compare doon kanina na puro kawad lang ang nakikita natin. So, ako'y nangangarap guys na sana pagdating ng araw, ang Pilipinas ay magiging nasa underground na po ang mga kawad ng kuryente natin. Pero paano natin nangyayari yun? Baka nga sa atin hindi natin masusolve, no? Pero negative ang nasa isip ko, no? Pero, yun, pangarap lang. I wish. Sabi nga ni Kuya Luxor, darating ang araw at ang Pilipinas ay magkakaroon bawat isang pamilya ng 24 million bawat isang tao. O diba Kuya Luxor, shout out sa'yo. Ayan, nakikinig kasi po ako kay Kuya Luxor na mga sa live niya, mga kinukwento niya sa live. Actually, si Kuya Luxor ay nangangarap din po na sana maging ganun po ang Pilipinas pagdating ng araw. O diba? At sana mangyayari. O diba? Yun lang. So, bahala na kayo kung ano isipin niyo sa mga pinagsasabi ko dito. Pero ayan na naman po, nakita niyo yon, hindi lang po kawad ang nakikita, kundi may mga tarpaulin pa. Ayan. Diba guys, kasi eto guys, na video ko na ito ay masyado nang late in-upload. Kasi my video is November pa po last year. So, matagal na video to at hindi ko po na-edit. So, naisipan ko po na itong video na to i-upload at para po may manood ay lagyan natin ng premyo. Ayan. So, para hindi naman po masasayang ang mga oras nila dyan. Ayan. So, magkakaroon tayo ng surprise. Ayan. So, sana makatulong sa inyo ang aking surprise. At ito ay bibihira lang, babaeng pinagpala gagawin. And then ito ay New Year naman po. So, pwede po tayo magbigay ng surprise. Bagong taon, bagong buhay. So, eto nga guys, sana mapanood nyo ito. At sana, ayan, pwede kayong gumawa ko ng mga gusto nyo gagawin dyan. Pwede nyo munang iwan niya mga telepono nyo at orasan nyo lang kung gaano katagal. Sabi ko nga, matagal yan, almost an hour. So, kung sino ang matibay dyan, matira ang matibay, ay di siyang may swerte. Pero kung wala pong mga matitibay dyan, so
So, wala tayong magagawa. So, maraming salamat in advance sa mga magsusupport sa aking premiere. At congratulations po sa mga makakakuha ng aking prizes. So, pupunta lang kayo sa aking community. At doon ko po ipopost ang aking mananalo sa aking, of course, sa aking prize na ito. Dito sa video na to. Ayan, wala naman kakwenta-kwentang video. Kasi 'di ba, kinuhanan ko lang po ang daanan papuntang Manila po. So nandito na nga kami sa Bagong Ilog, Pasig po. Ayan. So ayan na naman po ang mga kawad. 'Di ba? Ang dami-dami kawad. Puro na lang po tayo kawad ng kuryente dito. So ayan, medyo mahaba-habang biyahe talaga po ito. Ayan. At wala po itong cut kasi dire-diretso ko po itong kinuhanan. Ayan. Instead na magla-live po sana ako dito, ila-live ko po sana ito. Kaso, naisip ko, ayan, tag dito, maaga pa yata ito, maaga. So, wala din naman manunood. So, naisip ko, videohan na lang at orasan na lang kung gaano katagal ang aming biyahe. So, ito nga sabi ko, after 1 hour nakarating kami doon sa Pero, sa 1 hour na yan, medyo naikot na nga yata namin ang, ano ba ito? Yung, China Mall. Ayan, Chinatown Mall. Basta Chinatown Mall. Ayan, so, itong aking na to ay hindi na ito live, ako'y nag-dub lang doon. So, eto ay voice over lang po. Kasi po, etong video na to ay marami pong copyright. Kasi kami dito guys, habang kami bumabiyahe at kami nagkakanta-kanta dito. At of course, syempre yung mga CPR. So, kaya muted po yan at ako'y nagdadaldala lang dito po is this one is only a voice over po ni Babaeng Pinagpala. Ayan. So, sana po panoorin nyo hanggang matapos. Bahala na kayo dyan kung ano ang inyong iisipin. At sa lahat po ng aking mga followers, thank you so much po sa inyong lahat. And of course, to our supporters po from other countries. You look, this is the way from my house going to Manila, the center of what is this? Metro Manila, guys. I'm going there sa Binondo, Manila, the Visoria. So that is the center of Manila place. So sa mga foreigner guys na mga nakarating na dito, so siguro familiar na sa kanila yung mga madadaanan namin. And I am now in Bagong Ilog, Pasig. So I'm still here in Pasig. Medyo mabagal, no? Ayan. So nandito na po kami sa Pasig. Ayan. Dito pa rin po kami sa Pasig. So madadaanan natin mamaya yung Bagong Ilog, Santa Mesa, what else? Maynila, Sampaloc, Menjola, ayan, mga near-instant recto. Actually, dito ako, ito guys, dati ang mga ruta na ito ay, dito po ako dumadaan nung nag-aaral po ako ng college. Ayan, kasi from Pasig to Menjola guys. Ito po ang aking daanan araw-araw. So, sobrang traffic po. Lalo pag may pasukan. Ito pong lakad namin na ito ay wala pa itong pasok. I think this one is Sunday, kaya medyo maluwag po. So, ito, ayan guys. Ito ang aking sinuong ng 5 years po sa aking pag-aaral. Ayan. Kasi, ayan, ang aking course po ay BSE Ed, so 5 years course. Sa pagkaka-teacher po, isa po akong teacher. So, ayan. Lahat naman po pwede pong ituro kasi nga BSE Ed po ako. So, ayan. So,
kami sa, malapit na po kami sa crossing. Ayan. Dito po sa Pasig pa rin. Boundaries ng Pasig and Mandaluyong po tayo. Ito po ang lugar na ito guys na mag-aaral ko. Sobrang traffic guys. Pwede kang matulog. Lalo na paglalabas ka sa Pasig ay mga 6 AM na. Guys, dadating ka ng Menjola is siguro mga 8. Ganyan. So, pwede ka pong matulog habang nagbabiyahe. So, ayan guys. Namimiss ko lang din ito. Maraming pinagbago ang lugar na ito. Ayan, sobrang lalaki na ng mga building. Dati guys, hindi naman ganito kalalaki ang building. At itong lugar na ito guys, dito sa may crossing, yung flyover dito guys dati is, nung nag-aaral ako, ginagawa po yan. So, nandyan po kami natatraffic. Kasi ginagawa pa lang po ang flyover dyan. At saka yung mga, ayan, basta. Sa harap po ng Shangri-La, EDSA Plaza, ayan, sobrang traffic po dyan. Minsan parang pagong na po ang takbo ng jeep dyan. Kasi ako po nung college ako guys ay ang sinasakyan ko pong jeep ay yung patukan. Ang tawag doon ng patukan. Yung patukan guys ay para sa ikukwento ko sa inyo. Yung patukan ay yun yung jeep na sinasakyan namin mga estudyante. Kahit hindi mga estudyante, mga empleyado din na nagtatrabaho sa Manila. Yung pa'y dire-diretso from Pasig to Menjola. Sa Menjola lang siya titigil. Ayan. Doon lang po ang baba namin lahat. So, at ang patukan guys ay medyo yung mga driver doon na sasabihin na natin na excuse me sa mga driver ng patukan. Ano po yan? Mga kaskasero po sila sa madaling salita. Ayan. So, kasi po yan yung mga yan mahihilig kong sumingit. Pero po choice namin sumakay dyan. Kasi nga ayaw na namin mali. Ayan. Kasi pagbaba, akyat baba pa yung mga pasahero guys, sigurado anong oras na tayo makakarating sa ating paruruunan. So, kung pasok mo ay maagang maaga, kailangan madaling araw guys, nasa pilahan ka na ng patukan. So, I'm lucky lang that time guys, nung ako'y nag-aaral ng college, ako'y pumipila sa patukan, ay marami po akong kilala ng mga kasabayan ng mga boys, gano'n, na ginagawa nila ay pinipila na nila ako sa patukan. So, kunyari, wala pa ako, may uupo po doon sa, ano na yun, sasabihin nila, save na yan kasi nandyan na, gano'n. Minsan naman may pipila na sa akin, ganyan, o sakay na, ganyan. Hindi ko alam, basta hindi naman po ako hindi ko naman po sila mga friend ganun. Pero meron lang din talaga po na nagsisave lagi sa akin ng upuan. Siguro kasi medyo baby pa ako ng college. Bata pa po ako nag-college kasi. Ayan, ako ay pumasok po ng college. I was going to 15 years old pa lang po ako ng October. So March po ako nag-enroll. 14 lang po ako, 14. Batang-bata po ako nag-college. Hindi ko nga alam kung bakit ano nangyari sa akin. Maaga po kasi ako nag-grade 1. Hindi po ako nakaranas ng kinder, ng daycare. So, I was 5 years old, grade 1 na po ako. And then, tuloy-tuloy po yun. So, nag-college po ako. Is magpi-15 pa lang po ako. Nag-graduate na po ako ng high school. So, sobrang advanced po ako. So, ayun. Tapos, ayun nga, neneng-nene ang dating. So, marami pong nagsisave sa akin dun sa pilahan sa patok. Ayan. Kasi medyo tahimik lang po ako nung panahon na yun, nang nag-college ako, lalo nung first year pa lang po ako, second year, ganyan. Ang aking hair ay, papasok po ako, ay nakahati po yan, na nakatali. Neni-neni nga po ako. So, ayan, siguro naawa sila, ay kawawa naman tong batang ito, ayan, baka malilate sa school, o, diba? So, ayan, marami pong nakasave ng upuan sa akin, sa madaling salita. Ayan, maraming salamat kung saan ang mga yun. Siguro, mga matatanda na sila ngayon. So,
Ayan, hindi ko na alam. Actually, mga estudyante din po sila, ganun. Mga student din po sila sa mga iba't ibang school. Minsan Mapua, ganyan. Lyceum, ganyan. FEU, ganyan. Kasi maaga talaga po ako umaalis. Actually, 5:30 pa lang po ay nasa pilahan na po ako doon sa Patukan. So, ayan po ang story ng aking pagbiyahe ng paulit-ulit dito ng 5 taon po dito sa patungo sa from Pasig to Manila, guys. Ayan po ang aking experience. Ayan, so kaya po maaga po ako umaalis kasi ang aking pasok po ay 7 AM po ang aking pasok. So kailangan pong maaga talaga. Kasi kung hindi, pag umalis ka po ng bahay ng 6 AM, alam nyo guys, anong oras na po kayo makakarating. Dahil po nga sa ginagawa dito sa crossing na kalsada, yung flyover. Ayan, so dahil po doon sobrang traffic, ginagawa pa po kasi yun. So, masikip. So, wala ka pong choice, wala pong ibang dadaanan yung aming sasakyan na patok. So, ayan. Ayan guys, so, ayan lang naikwento ko lang sa inyo para naman hindi kayo mabubulot sa aking video nito. Voice over na lang ito. Ayan, kaya naikwento ko po ang story ng aking pagbiyahe dito. So, luckily. And then, when I was, pang 5th year ko na guys sa school, sa pagka-college ko. Kasi, syempre, 1 year ang dito. Almost 1 year din po ang practicum. Kasi, diba? So, practicum in high school, practicum in elementary. So, ayan po guys, medyo matagal. Ayan nga, ano nga ito? Tapos, gagraduate na po kami, ayan, kasi sabi nila noon, may kasabihan po na kapag malapit na ang graduate ay mag-iingat na po. Graduation ay mag-iingat na po ang mga student kasi minsan takaw daw po yun sa mga sa disgrasya, ganyan. At actually kami din ay parang nasaksihan ko din po yun na bago po kami I think I was 4th year that time na meron pong mga student na graduating na din po karamihan sila doon sa isang jeep from Pasig po. As in, bumaliktad po ang kanilang sinasakyan. Nabangga, then bumaliktad, at ang dami po, almost halos lahat ng pasahero guys ay dead ball. So, kaya nung time na medyo, graduation na namin natakot po kami sumakay sa patukan. Pero that time guys ay meron na pong mga FX, lumabas na po ang FX. Alam niyo na ba, yung FX guys ay yun yung unang-unang nauso na parang masasakyan natin papuntang Manila, na meron tayong aircon, kasi pag taxi po ay masyadong magastos. So, ayan, FX po, andun yung bayad namin noon sa FX, I think is unang-unang pamasahe sa FX, I think is 35 pesos. 35 pesos to Menjola. Ayan, so, ayan po, hindi na po ako sumasakay sa patok. Nag-FX na po ako. Kasi yung FX po is from Pasig naman, mag-aabang na lang doon sa Pasig. Sa may simbahan po ako nag-aabang. Minsan may pilahan din po ng FX from Pasig going to Menjola. Yung FX na diretso po yun ng Quiapo. So, ayan po ang sinasakyan ko nung nag-5th year na po ako sa National Teachers College po. National Teachers College po. So, ayan po, ayan, FX na po nga sinasak. At saka bibira na po pumapasok noon sa FX. Kasi po, nag-practicum na po ako that time, first semester. Ayan, ay nasa San Juan, po ako. Private school po yun ng mga grade school, ayan. So,
San Juan Montessori. Ayan. So, tapos, nung sumunod na practicum is, ay hindi na ako masyado pumapasok sa school that time. Ngayon, nasa Rizal High na po ako. Rizal High School po. Ayun yun po ang pinakamaraming student ng sa buong Pilipinas na eskwelahan. So, ayan po. Inaabot po sila ng 84 section sa isang, first year, second year, third year. Ayan, 87 isang section ng first year, ganyan, second year. So, ay doon ako nag-practice. Nung nandun po ako sa San Juan Montessori, medyo maayos kasi po, private school po yun. Medyo bunggesious yung mga student, ganyan. Medyo sosyala, yun nga lang, minsan dadaanan ka ng mga student mo naglalakad, sila naka-car na magaganda, di ba? Parang gano'n. Tapos sabi, Miss, sakay po kayo, Miss. O, something ganun. So, di ba? Kasi siyempre, purita po ang inyong host. So, naglalakad po papunta dun sa sakay ng jeep na medyo makamura-mura po kasi papuntang sakayin papuntang Robinson's Galleria. Ayan. Tapos, sasakay ulit po pagdating doon sa Robinson. Sasakay ulit po. Papuntang Pasig naman po. Ayan. So, ayan po ang aking routine. So, hindi na po ako masyadong pumapasok sa Menjola, sa National Teachers College. Pag nagre-report lang po doon, kami papasok kasi nga nagtuturo na kami sa ibang school. So, ayan po. Andito na nga po tayo ngayon sa may crossing pa rin. Hindi ba tayo umabot din sa traffic? O, di ba? It's Sunday pa po ngayon na ang aming lakad na ito, pero traffic na. How much po pag mayroong pasok talaga. Ayan, so, ayan po, ginakwento ko sa inyo ang aking story when I was nagbabiyahe po dito sa lugar na ito. So, namimiss ko rin po at ang dami ko pong nanibago ako. Actually, dito nagtatanungan kami dalawa ng asawa ko na, ito no, ganito, iba na dito, ganyan ito, dati ganito to, ganyan. So, kasi maraming nagbago. So, sobrang, siguro matanda na rin kami kasi ako kasi, sabi ko nga sa inyo, I was 15 when I was in college. So, di ba? So, ano na ako yun? 48 na, di ba? Sobrang tagal na, guys. So, sobrang tagal na. Kaya ang dami nang pinagbago. Yung mga building, naglalakihan na, guys. Yung ibang mga building, pumangit na. Yung mga dating maganda, pumangit. Tapos, meron ng mga gumanda, meron ng tumaas ng tumaas. Ayan. So, ayan po, ang marami pong nagbago talaga dito. So, kaya ganyan po yan. So, ayun. Kwento ko nga sa inyo yung panahon ng tapos nung pagkatapos na po ng practicum ay nagre-report na rin po kami. Hindi na po ako talaga sumasakay sa patukan na din kasi mahirap na pumila. Tapos halos wala na rin po akong kilala doon sa patukan ng pilahan. Kasi parang nagbago na ang mga generation, gano'n. Nawala na po yung mga taga-pila ko, ng mga kabatch-batch namin sa kasi nag-graduate na rin po silang lahat. Nag-graduate na karamihan. Yung mga kilala na lang siguro namin doon, mga driver. Pero po, yung mga student na mga kasabayan ko is nag-graduate na rin po sila. Ayan. So, actually doon sa Patupan, guys, alam niyo, ang dami-dami po doon na mga gwapo na makakasabay ka. O, diba? Ayun yung isang maganda doon sa Patukan. Ayan. Madami pong gwapo. O, diba? Ayan. Medyo tahimik lang po ako that time ng college. Hindi po ako medyo magugulo. Kaya, ayan. Masarap silang katabi. Mabango. Charot. Ang lande. Ayan. Pero, syempre, mabait ako ng college ako. Diba? Alam niyo na. Hindi pwedeng hindi mabait. So, ako mabait ako ng college. Charot lang. Ayan. Sabi ko nga sa inyo, karamihan doon mga gwapo ay mga naka-white sila ng mga uniform, alam mo yun, isang taga San Sebastian, taga CEU, taga San Beda, ayan. Pero kasi yung mga taga San Beda, meron po doong mga long hair, ayan. Kasi crush ko kasi nun talaga long hair, tapos matangkad. Tapos, ayan, taga Mapua, karamihan doon may mga long hair po
po sila. Ayan, yan po yung mga type ko ng mga ano. Tapos, yan, gusto ko kasi nun, ano lang, tall, dark. And then, yan, long hair. So, wala lang, hindi nila alam na crush ko sila kasi mabait nga ako ng mga panahon na yun. Diba? So, ayan po, ito pa ang story po ng aking pangapatok-patok ng time na yun, na panahon na yun. And then, syempre, part din po ng aking college life tong daanan na to. Ayan, nandito na po tayo sa Mandaluyong na po tayo. Ayan. So, di ba, masaya po ang biyahe. Pero nakakapagod. Oo guys, nakakapagod sobra. Kasi, biruin mo guys, magbabiyahe kayo ng, yun nga, 5:30. Tapos, yung pasok mo is 7. Tapos, hindi pa po ako uuwi guys ng, ng bahay kapag katapos po ng aking school. Kasi po, nandun pa po ako sa sa school, nakastay kasi meron pa pong mga ginagawa, ganyan. So, ayun, minsan sa SG, ganyan. So, SG, what means guys is Student Government Council, ayan. So, ayan. Tapos, may mga ginagawa, ganun na, alam niyo na, pag meron tayong mga sa school, mga kailangan palitan ang mga kabutihan ng school kasi syempre pag ikaw ay may discounted sa school, syempre diba ay ating bayaran din. So ayan, nakastay pa rin din ako sa school hanggang hapon, hanggang gabi, ganon. Minsan yung uwian ko guys is hindi kasi pa iba-iba naman yung aking subject schedule noon. So pero nung first year ako guys, ang aking pasok ay 7 to 1, ganyan. 7 to 1, so uwian ko na ng 1, ganyan. At yan, dire-diretso ng uwian. So makakarating ako ng bahay is minsan mga 2, ganun. Or mga 2:30. And then, ayan, na second year ako, medyo naiba na kasi hindi na po ako block section. So, meron na po akong iba-ibang schedule. So, ayan, hanggang 3, tapos hanggang nag-third year, iba-iba lalo ang mga classmate na, hindi na black section, yung iba, mga nakatigil na, iba na wala na sa mga hindi na pumapasok sa school, hindi na nagtuloy, ganun. Tapos iba-iba ng mga kaklase mo, yung mga classmate mo, yung mga minsan natigil, tapos bumalik, mga ganun na po, yung mga classmate mo pagdating ng third year. Iba-ibang story po ang mga pagdating ng third year and then hanggang fourth year. So, nung first year ako medyo tahimik lang ako, second year tahimik. Then third year medyo naging walang hiya. Ayan, and then fourth year, so wala na talagang hiya. And then fifth year, wala na, hindi na masyado kami nag-aano sa school kasi syempre nagtuturo na kami ng mga time. Hanggang mag-graduate na po. So, ayan. Ayan, nandito nga tayo pa rin sa Mandaluyong guys. At saka siguro, puputulin ko na ang kwento ko. Haba na ng kwento ko sa inyo, ha? Baka mamaya kung ano na may ikwento ko eh. So, when naubusan na ka ng kwento, tungkol dito sa daan na to. So, ayan guys, I hope mag-enjoy kayo. At sa mga mapapalad na mga mananalo dito sa aking pa-premyo, sa aking pa-surprise. Ayan, actually hindi ko to in-announce, hindi ko to isinulat sa aking title na meron pa akong pa-premyo. Sino po ang nanood dito ngayon, edi sila lang po ang makakakuha ng premyo. So maraming salamat po. This is Babaeng Pinagpala again. Ayan. At salamat sa inyong lahat at sa mga kaibigan ko dyan. To all my followers. Ayan. American followers. Indian followers, Indonesian, Vietnamese, actually Mexican, Brazilian, Ukrainian, Canadian, ayan, lahat po.
mga greatest. Lahat, ang dami ko pong mga followers sa ibang bansa kasi nakikita naman po sa ating analytic yan. So, everyone, thank you so much for supporting Babaeng Pinagpala. Ayan, especially to our lot of friends from Korea, guys, and Japan. So, thank you to all of you guys for always watching my videos and supporting my live stream. And to all Filipinos and OFW, ay salute you all, guys. Salute sa inyong lahat. So, maraming salamat po. Ayan, puputulin ko na po ang ating kwentuhan. At sana itapusin nyo itong ang aking video. So, pwede naman po kayo magstay lang muna dyan. And after pag malapit ng 1 hour, saka na lang po kayo mag-dot dyan. So, ayan, para kung sino po ang matira, ay di sino po sila po ang makakuha ng prize. So, maraming salamat. I love you all.
Thank you.